Bombo Kevin at sa lahat ng suking taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines. So sir, sa ngayon masasabi man natin okay yung deklarasyon sir for Caraga Region bilang isang rehiyon na nasa ilalim ngayon ng stable internal peace and security na sir? Yes, masasabi ko pong very successful po ang ating declaration ng kamakailan, no, last June 18, together with all the local chief executives at ng mga government agencies sa ating rehiyon na matagal na nating inaasam-asam, no, 5 dekada. At ngayon, nangyayari na po ito upang makita po ng ating henerasyon ang suporta po ng lahat, yung ating spirito po ng bayanihan sa ating bansa. So, mula dito sir, nakita mo talaga yung hitsura ng Caraga Region noon hanggang naging mas malaki na yung area sir na subaybayan mo sir. Iba talaga ba sir noon at ngayon? Opo, actually, I've been assigned in Caraga Region, kung matatandaan niyo po, nung ako rin po yung spokesperson dyan way back 15 years ago. Ako po lieutenant pa. And during that time, napakalakas at napakarami po ng miyembro po, puwersa ng New People's Army, not only in Caraga Region, but the entire area of 4th Infantry Division. Sabi nga po natin dati, kalahati po ng rank and file, no, yung bilang po ng NPA sa buong Pilipinas, nandito po sa atin. So ngayon, it is down to 0 in Caraga Region at 16 na lang po sa Region 10 ang ating tinututukan. So ito po yung masasabi po natin is actually our dream come true. No? Almost clear na po sa buong Port IDAOR, but for the Caraga Region, it is a dream come true for all of us. Okay, maganda talaga yan sir, no? Kasi yung mga leader talaga nila, ang sabi pa nga nung mga dating mga miyembro ng New People's Army na papalit-palit lang sila, punta sila ng Agusan Sur, punta sila ng yung sa Bukidnon area. Ganyan pala yung ginagawa nila sir. And sa ngayon, sabi mo, the number is kumukonti ng kumukonti. Tama po yan, Bobo Kevin. At sa katunayan, ito pong strategy nila dati na tatawid-tawid sa mga boundaries of different provinces. And simula na po nating maputol yan nung panahon pa po ni Major General Madrigal way back in 2016. So when we have devised that, nagkaroon po tayo ng magandang sistema, yung support system for the battalions. Then later on, we were able to disrupt itong mga movements nila sa mga boundaries. Until such time that it became a best practice for all the battalions na magtutulungan kung sakaling may tumatawid. Dahil nga, kung titingnan natin, pagka may tumawid na sa kabilang probinsya, tumitigil ng operasyon. Ngayon po, hindi. Whenever there's an operation, nakaantabay na kagad yung batalyon dun sa kabilang probinsya upang kung sakaling tumawid man sa kanila ay mahagip. No? Katulad nga po itong last Sunday, no? Kung saan 2 enkwentro ang naganap dun sa area ng Bukidnon. At ito po ay patunay po na ang ating sandatang lakas ay nakatutok sa ating kampanya laban sa insurgensiya na matapos na at matuldukan itong kaguluhan. Bagamat early in that morning, no, naengkwentro ang ating tropa ng 1st Special Forces Battalion nung tanghali, no, the same day of that Sunday, yung fleeing NPA yung tumakbo, no, after that encounter ng umaga kung saan may napatay po na miyembro at isang firearm, doon naman po nahagip yung mga tumatakbo doon sa area ng 8th Infantry Battalion, sa area ng Malaybalay, yung basukal na area kung saan napatay yung pinaka-leader nila, si Kakoy. So ito po ay tagumpay po natin, no? From 18 that time, it became 16 na lang ang natitira. So we are now on our final stretch of countering this insurgency in the area of Region 10. So ang pinaka-leader na lang po na hinahanap natin dyan is si Julia Cagadas. Siya po yung France Secretary, alias Reda po yan. At ang kanyang hawak na lang is actually parang improved version ng isang squad na lang. Hindi siya makakuha ng isang platoon na lang 16. So with that alone, hindi na po yan nakakahawak ng isang area, no? Even na province, hindi niya na po kayang hawakan yan. So they are always on the run. As you mentioned a while ago, yung mga boundaries po natin,
ito po itinututukan natin. Nakakatuwa nga po dahil nakadeclare na po tayo ng isang rehiyon, which is Caraga Region ng SIPS, no? Stable Internal Peace and Security. So yung iba po mga batalyon dyan ay isi-ship na po natin sa area po ng Region 10 upang mas mapabilis pa ang ating pagtatapos nitong insurgency situation po sa Region 10. At nang sa ganon, makaranas na rin po ating mga kababayan dyan ng unti-unting pagpasok na po ng magandang produksyon, no? Ekonomiya, dahil ang tao hindi na rin po matatakot kung sakali mag-invest po sila dyan at mag-create ng trabaho. So yun naman po ay pinapangarap din po natin dito sa area ng Region 10. Oo. Sir, ito yung isa sa mga questions ko. Yung mga malalaking pangalan din for Caraga Region, yung mga babae dito sa Caraga Region, pwede bang malaman kung sila ba ay posibleng nasa rehiyon pa? Kasi sabi ng iba, posible daw inassign na sa ibang area ng Pilipinas. As far as the accounting ng ating NPA dito sa area ng Region 10, Region 13 is concerned, lahat po ay nakuha na natin. No? Lahat po ay it's either nag-surrender na sila, naglaylo, or napatay sa isang enkwentro. Katulad po ni Mirna Solarte, yung France Secretary po ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Siya po ay napatay last year, no? Early, I think sometime January of last year. So since then, nung napatay siya, unti-unti nang humina yung hanay ng NPA dito po sa Caraga Region. At dito rin po unti-unting nag-surrender, no? Ang mga leaders, small leaders, mga squad leaders ng area ng NMRC. At yung pinakahuling hibla, which is si Edelberto Daval, alias Bong Waco, napatay po dyan sa area ng Surigao del Sur. So ito naman po ay last May 11. After that, yung kanyang mga membro nag-surrender po ng May 27 and 28 sa tulong po ng 3rd Special Forces Battalion, 75th IB at ng 29 IB. So ito po ay pinakita po natin sa mga kababayan natin at sila mismo, yung mga nag-surrender ay nagsabi na kami na po yung huli sa lahat po ng miyembro ng Northeastern Mindanao Regional Committee. It's either they're dead or nag-surrender, pero taktika na rin yan or paraan na rin yan ng gobyerno na sir, may makuha pang may information. Kasi nga sir, paano masisiguro ng pamahalaan kasama na ang Armed Forces of the Philippines, especially the 4th Infantry Diamond Division na mga personnel na mananatiling ligtas at hindi na muling babalik ang insurgency dito sa Caraga Region, sir? Yes, yan po ay napakagandang katanungan na dapat maunawaan natin mga kababayan. No? This time, it is a greater challenge not only with the armed forces but the entire government institution. Dahil nagsisimula po yan sa leadership ng ating mga political leaders sa kanilang pagpapatupad ng mga programa para sa mga kababayan natin. Dahil hanggat merong mga pagkakataon na dapat na ibibigay sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa malalayong lugar, ito po ay potential recruitment, no? O yung hikayat na naman sa kanila na mag-rebel sa ating gobyerno. So this is actually a challenge for everyone na dapat mas maging transparent tayo, mas maging effective tayo sa ating pagpapatupad ng ating programa at pamumuno ng ating lokalidad. Masiguro natin ang bawat constituents natin ay nasa tamang landas ng kanilang pamumuhay. At hindi po sila, lahat po sila ay napagbibigyan ng mga programa na dapat sa kanila. So ito po ay whole of government and whole of nation initiatives. Dahil nga, sabi nga natin, sasayangin ba natin itong pagkakataon na na-achieve na natin itong stable internal peace and security? Or magpapabaya na naman tayo. Dahil yun yung naging sitwasyon natin nung una. Dahil dumami ang NPA, maraming mga government inadequacies, no? Maraming mga pagkukulang ang ating gobyerno. Dahil kaya ito ay naging hudyat upang ibang ating mga kababayan ay sumampa sa kilusan nung unang panahon. So ngayon, this is a challenge and also a wake-up call to everyone na magtulong-tulong tayo dahil nga hindi po ito basta
kwan lang, no? AFP concern. Security is everybody's concern. At yung pag-aalaga natin sa ating mga next generation ay nagsisimula sa bahay, sa ating komunidad at sa eskwelahan. So lahat po tayo magtutulong-tulong. And yung isa sa mga ginagawa talaga nating panawagan, sir, sabi mo rin, sir, sa political will ng ating mga leaders talaga nakakatulong. And what if barangay ang Sangguniang Kabataan election this November, dapat talaga yung mga tatakbo, gustong kumandidato, wag talaga mag-give in sa certain pangingikil dyan. Kasi baka maka-empower yan sa kalaban ng gobyerno. Yes, so far naman sa pangingikil, no, we expect na wala. Kasi Wow. normally mga armado po ang gumagawa niyan. Okay. And by ensuring na dahil nga wala na pong mga armado dito sa atin, ang ating pinofokusan naman ngayon ay mga recruiter. Itong mga recruiter kasi hindi to armado, Bombo Kevin. So they actually guise themselves as legal entities, no? Mga yung front nila is they belong to a benevolent organization, but behind that is an evil intention. So ito po ay sila po yung sinasampahan natin ng kaso ngayon ng human trafficking case at terrorism financing dahil sila po yung utak o sa likod ng mga pagpapasampa ng ating mga kabataan dyan sa kabundukan, no? Na sila ay maging armas against sa ating government. So we have our accounting now. May mga tinututukan pa tayo sa mga eskwelahan, sa mga komunidad. At ito po ay natutulungan po tayo ng mga former rebels. Sila po ay mga witnesses natin. Sila po ang nagsasabi na ito po yung siya po ang nag-recruit sa akin at ito po yung mga patunay. So ito po ay we are actually in tandem with all other entities, no, ating mga legal agencies. Ito po ay yung ating kapulisan din. We are actually taking actions on this para at least putol na ang nagdudugtong sa kabundukan at dito sa syudad. Lalong-lalo na yung mga kabataan ngayon na very vulnerable ang kanilang sila for any recruitment dahil sabi natin high-tech na rin ginagamit na nilang social media, ang ating platforms, may mga podcast na rin, may mga social interactions like what we are doing now, we are on a Zoom interview, pwedeng nilang gamitin din yung mga platforms na ganito. So we are actually very vigilant, no, as far as recruitment is concerned. And we ask other agencies for this cyber hygiene. No? Tinutulungan nila tayo upang makita, matutukan, at yung mga bata magabayan, no? To help them to be more discerning sa informasyon na kanilang nakukuha. At ito po yung ating responsibilidad, not only the EFP, but all of us. Lalo na yung mga magulang, no? Na nanonood ngayon sa inyong programa, kayo po ay napakalaki ang role pagdating sa formative years na ating mga kabataan, yung kanilang pagkakaintindi sa mga kaganapan sa society, nagsisimula sa bahay. Sige. Yan din, no? Kailangan mag-monitor pa rin, sir, sa mga kabataan natin para hindi sila ma-impluwensyahan ng certain na mga individuals. Pero paano yan, sir? What if lang, mamonitor na posible sumali, nakisalamuha, nilapitan yung membro ng pamilya mo ng mga organizations na medyo duda ang isang magulang na posibleng konektado yan sa mga kalaban ng gobyerno, sir? Well, of course, ganito po yung mangyayari dyan, no? Pwede po makipagtulungan ng magulang sa otoridad. Mabeberik pa naman natin yung mga yan kung sino yung mga organisasyon na to. And in most cases, like what we had in Visayas, no, meron po tayo niyan, yung qualified human trafficking case. We were able to engage with the families of these children na dati sinasama sa mga events like sabihin natin na meron silang activity, but behind those, yung end state pala ay magiging armado sila sa kahulian. So, ang nakakatuwa po dito sa nangyari doon naging katuwang po natin yung mga former rebels. Na sila nagsasabi na kami po yung buhay na patunay na ni-recruit kami niyan. Same procedure, same process, at ito na po kami ngayon, armado,
at nagsurrender na sa gobyerno. So ibig sabihin, the statement of the parents o yung complaint ng parents, magko-corroborate po doon yung mga former rebels. Information nila against the recruiters doon sa mga batang pwede nilang maging prospect at pabiktima doon sa recruitment nila. So, we are looking into human trafficking cases against these people, individual, dahil ito po yung sangkap nila upang mabuo ulit itong lost masses and lost bases nila sa Caraga region. So, we are looking into the model of Bohol, no, way back in 2005 to 2010 was already declared insurgency free, but later on in 2019 there were attempts, no, starting in 2019 until 2022, series of encounter ulit na nangyari. So sabi ng mga tao, kala ba namin na insurgency free na tayo, bakit after 10 years bumalik? Ito po yung mga NPA na nanggaling po ng Leyte, nanggaling ng Mindanao, they're trying to recover Bohol upang buuin ulit. So sabi ko, we will always frustrate them, no, in their attempt to recover these cleared areas. Last year, they attempted Surigao del Norte. Surigao del Norte was already declared March 2024 as insurgency free. But last year, April, they attempted to enter Surigao, pero na-frustrate sila because of the 901st Brigade dati, no? Na-enkwentro, napatay, nahuli ang leader. Then the leader, tinuro niya yung mga kasamaan niya rin, kalaunan, yung mga arms cache. So, these are the systems that we are in placing in Caraga region to ensure the people that the systems will work better for us. Hindi po siya basta-basta na clear na hanggang doon na lang. So, we will actually assure the people that Caraga region will become inhospitable to any kinds of attempt to recover it. Just recently, no, pumasok po doon yung balita na yung mga dati naglaylo na member ng Northeastern Mindanao Regional Committee, nagkuhan siya, nag-surrender kamakailan lang. I think early yesterday, no, in the person of Dodong P. Sarzona, dala-dala niya po ang isang R4 rifle at may mga magazines sa bandolier. Siya po yung isa sa mga member ng Regional Centro de Gravidad ng NMRC, nag-surrender po sa 401st Brigade kahapon lang. So, ibig sabihin, yung mechanismo po natin yung pressuring those remaining na mga NPA na naglaylo, no? Sabi nga natin, stable internal peace and security, hindi ibig sabihin na insurgency free siya. So, ibig sabihin, conflict manageable, yung any kinds of threats na dito. So, ibig sabihin, si Dodong Sarzona was pressured and was enlightened, no, na bumalik dahil alam niya, safe nang lumabas. Just like what happened to his former comrades na ngayon ay nabigyan ng safe conduct pass sa ilalim to ng amnesty program ng government, ng ating comprehensive local integration program. So, ito po ay mga bagay na na-entice at na-encourage siya nag-surrender dito po sa atin. So ito po yung mga mechanism natin to assure people, especially those who still went on Lilo, na safe po kayong buwaba. Actually, naghihintay lang po natin yung mga units natin dito sa area to actually welcome you. At ang patunay po dyan, yung mga kasamahan nyo po ay they are already enjoying their livelihood program kasama ang mga pamilya nila. Yeah, katong gusto po magsundalo-sundalo, ayun na lang sundalo-sundalo, magsundalo na lang gid mo sakto. Mura man gid na siya, especially katong mga nag-eskwela nya degree holder sir, di ba? Nagpadayon man na inyong army recruitment in town na okay pahinuon ang inyuhang kinabuhi kog maohon labi na karon medyo di na kayo problema for NPA kalaban sir. Yes, tinuod ka na, Bombo Kevin, no? Ang atong mga kaigsunan, daghan pod atong mga kaigsunan na kaning rebelde karon regular member na sa armed forces. Wow. Gubantiha, they entered the reserve force, no? Ang uban diha nagkapto. But definitely, the intention is there. They're to join the noble profession of arms, to actually redirect themselves to a positive side na rin, no? Nahimo silang member ng military to give back to the communities na ilang mga kanhing kalihukan.
So mo po ang ilang way to na mga ipasaylo sa ilang mga gihimong sala no sa mga komunidad kay mo nang nahimo silang nahimo na nilang advokasya no si palig sa mga areas na kung asa sila naglihok kaniadto. So karon matag buntag o gabi ibalik-balikan nila ang mga komunidad na nangayo sila pasaylo. So mo na po ipakita po nila na oy sundalo na ko uban pa diha they are members of the katong mga form na itong mga people's organizations, they are members of the mga kooperatiba, ang uban siya, advanced level naman, ang uban, intermediate. So we are actually helping them along the way. Na dili sila gipasagdan na, okay na mo, nag-surrender na mo, okay na mo. No. Ang atong transition comes in many ways. Kaya dili siya pare-pareho, no? Ang uban diha, gusto magsasaka, mag-uuma. Ang uban diha, they're trying to have other works in an urban setting. Ano ba? So, klase-klase ang atong interventions. It is not one linear ng atong solution. So, rest assured sa itong mga napa sa bukid, no? Especially katong atong giingon na 16 pa na nabilin sa Bukidnon area, uban ni Reda, I think most of their members gusto na gyud mohawa. Wala lang sila mabuhat kay syempre si Reda, dihan gyud na nigulang ng tawhana. And her reason nga nung dili siya muna tungod kay patong-patong naman niyang kaso Bombo Kevin. Ikaduha, murag ego ang nagtigbabaw sa iyaha. Kanang gusto niya na iyan na lang iyang barugan kung sa iyang kituuhan. Kaniadto pa, hantod karon hantod sa iyang kamatayon. Sama sa ubang mga leaders na dihan na ginamatay sa kalihukan. So, ang mga members, I think daily pa ina nakakuha ng ilang gibarugan, no? Napay paglaom sa ilang kasing-kasing na basin di ay, no? Pagkakya sa ilang bossing, munaog na lang sila. So mo ka na nga, there's still hope for the members of this remaining 16 NPA. Sige. Gawas na lamang, sir. Nakoy wala na pangutana sa imuha. Gusto ipabot sa atog dabang nga nagapaminaw, karog oras sa gatanaw sa ato ang tulumanon, sir. Yes, para sa atong mga kaigsunan, no, on behalf of the Division, 4th Infantry Division, Major General Marion T. Angkaw, our commander, daghan gyud among pagpasalamat sa inyong kanunay na pagtabang sa atong mga partner agencies, sa atong mga local chief executives. Ang inyong leadership led to this declaration. Historical gyud ni para sa atong tanan and mo kani atong regalo para sa atong henerasyon. So unta ang pingan nato, no? Kanang diripod na ipakita nato sa atong neighboring regions, not only na Region 10 but also in the southern part of the Philippines and the entire nation na kaya kung sama-sama, no? Bayanihan gyud kitang tanan. So mo kana nga kami ang among motivation, ang among kusog gikan gyud sa inyong suporta. Dili mi kusog kung walay suporta gikan sa inyong tanan. So salamat sa inyong paghigugma, sa inyong kasundaluhan, o among ibalik yun sa inyong tanan ang among maayong serbisyo tungod sa inanang inyong pagsuporta. So salamat kayo Bombo Kevin o sa tanang suking tigpaminaw sa Bombo Radyo. Lagi nyo tatandaan, kahit malayo man o mahirap ang tatahaking landas, walang malayo sa puso ng sundalo. Salamat kayo, Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez, sir. Mayong gabi sa imo, sir. Mayong gabi sa 4th Infantry Diamond Division Philippine Army. Salamat, sir. Dagan salamat, dalay ko ng Diyos sa kanunay. Si Lieutenant